Love Serye TV. Miserable proposal to my ex. Tunghayan na po natin ang ikalabindalawang bahagi. Today is Saturday, and today, I am preparing for the masquerade party my mom wanted me to attend. I decided to let Shai and Dayla sleep over to Kenda. Since wala naman akong choice dahil gusto din naman nila. You know what, Aya? Mas maganda ang red sa'yo. You have pale skin and curves, mas sexy tignan. Suggestion ni Nix. Red, masyado naman ata yan. At saka masquerade party lang naman iyon. Pwede naman sigurong casual attire. What? Anong casual attire? Have you seen the elite groups who handles masquerade ball? May nakita ka bang nag-casual attire, ha? Sabi niya at namewang pa sa harapan ko. Oh, come on. Ni hindi nga ako pinadalhan ni mami ng dress dahil sa nabisi ito. And now I'm struggling para makahanap ng isusuot. Ano bang meron doon at kailangan may representative pa si ma'am? Why not her PA? Reklamo ko. Of course, you're the heiress. Ikaw dapat ang naroon. Sabi naman niya habang nilalagyan ako ng makeup. At saka grand opening yon. Baka bigating mga tao nandoon. Pagpapatuloy niya. I rolled my eyes 360 degrees. Whatever. Stop rolling your eyes. Ano ba? Hindi ba tapos lagyan ng eyeshadow? Suway niya. Na matapos ang makeup session, pinapili niya ako ng gown. I choose the black dress na ewan kong anong tawag doon since hindi ako fashionistang tao. Isinuot ko na ang gown saka tiningnan ng sarili sa salamin. Hindi ko makilala yung sarili ko. I look better in black, backless gown. Kaya kita ang likod ko and kita rin yung tattoo ko sa likod. You look so stunning, Aya. I knew it pero mas bagay sa iyo yung red. Pilit pa rin ito. Ewan ko sa iyo, Nix. Ikaw bang pupunta? I said, rolling my eyes. So you don't look 30. She laughed. Sige, pagtawanan mo pa ako. Nakakainis na sabi ko. Matapos ang kaunting sermona namin sa isa't isa, napagpasyahan na niyang ayusin yung buhok ko. Hindi ko rin alam kung anong ginagawa niya sa buhok ko, pero maganda naman ang kinalabasan. Maganda rin ang ginawa niyang makeup, nagmukha akong tao. Nang matapos na pag-aayos, isinuot ko na yung kulay itim na mask na bigay ni mom. Yep, yun lang ang binigay niya sa akin kesa sususuotin kong gown. Enjoy ka doon, Aya. Hanap ka ng boylet. Sabi ni Nix at itinaas baba ang kilay. Whatever, sabi ko saka na sumakay sa nakaparadang sasakyan. Wow, you look gorgeous, Aya. Puri ni Chad. Siya na munang nagdadrive ko. Joke, actually inaya ko siyang maging pares ko sa masquerade party para naman may kakilala ko doon at hindi maboard. Thank you sa compliment. Tsaka thank you rin sa pagsama. Sabi ko, welcome, you can always count on me. He winked. Ayan ka na naman sa kindat mo ha, sabi ko. Tumawa lamang ito saka nagsimulang mag-drive. Na makaabot sa hotel kung saan gaganapin, pinagbuksan ako ni Chad ng pinto at inilahad naman niya sa harap ko ang kamay. Kung titignan sa malayo para kami mag-asawa, pero no, kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Pumasok kami sa entrance at binigay ang invitation. Pinapasok naman kami. Halos lahat ng tao roon ay kasama sa elite circle. Marami rin naman akong kakilala pero ayoko silang gambalain. Mapagkamalan pang akong feeling close. Ilang minutes lang hinintay namin bago nagsalita ang tao sa harap. Ladies and gentlemen, thank you for coming tonight. I am grateful to celebrate with you all for the grand opening of our newest 5-star hotel. Sabi ng lalaki, feel ko na sa mga 50s na. Wala itong suot na mask. Siya siguro si Mr. Lai. Nagpalakpakan naman kami. Nagkat na sila ng ribbon doon at palakpakan ulit. Bumaba na si Mr. Lai sa stage at nakipagkamay sa mga ka-businessman. Wow, I love your dress. Where did you buy that? A mid-30s woman suddenly approached me. I just borrowed it to my friend. Sagot ko naman. Umalis naman agad yung nagtanong, halatang mata pobre. I rolled my eyes. Mata pobre nga. Binulungan ako ni Chad na sa buffet table daw muna siya. Aba, kita niyang ayokong iniiwan eh. Sandali lang naman ako. Sabi niya, balik ka agad. Sabi ko, okay ma'am, pagbibiro nito. Kaya kinurot ko yung bisig niya. Aray, reklamo niya. Naghanap ako ng table na mauupuan
At na makahanap, gumala ang paningin ko sa paligid. Napakaganda naman ng pagkakadesenyo ng hall nila. I like their interior design. Napakaganda. Good evening. I heard someone greeted sa likuran ko. Nilingon ko ito at agad namang nanlaki ang mga mata ko. Good evening too, Mr. Fritz. It's a pleasure to meet you. Sabi nito sa mababang tono. Bakit ganun? Iba ang boses niya. His eyes darted on me. Kaya agad ko siyang nakilala. Wala itong suot na maskara kumpara sa karamihan na naririto. Iniba niya ang paningin at tinanggap ang mga kumakamay sa kanya. May kasama itong babae na nakakapit. Ang kamay nito sa braso niya, habang ang kamay niya ay nasa bewang nito. I heard some of the businessmen talked about them and how good they are as a couple, while me, I tried myself not to cry in front of them. Kinagat ko ng mariin ang labi. Buti na lang at dumating si Chad at inabutan ako ng pagkain. Hey, are you okay? He asked. I'm fine. I'll just go to the bathroom. I excused myself at nagtungo sa banyo. What happened to him? He changed. Maraming nagbago sa kanya. How did he survive? But even though ganito, I'm still thankful I met him after 5 long years. Hindi pa ako nakakaabot sa banyo na bumagsak na ng tuluyan yung luha ko. I missed him so much. I want to hug him, but how? Dahil ba sa nakamaskara ako? What if tanggalin ko ito mamaya at aalamin ko kung ano magiging reaksyon niya? That unmasked person is no other than my husband, Gio Valencia. I heard him calling him Froy, and his first name is Froy, pero ang boses niya nag-iba. Hindi katulad noon, para hindi ko makilala ang boses niya. He seems so cold, and even though he's in mid-30s, he is still the most handsome person I have met. The person I am in love with. Tinanggal ko ang maskarang suot at sumandal sa pader. Hindi na ako pumasok sa banyo, at doon na lamang ibinuhos ang luha at saka ang sakit na nararamdaman. I still can't move forward, now that I know that he's alive and breathing. I want to talk to him. I want to know why. Bakit hindi agad ako? Hinanap at hindi siya nagpakita. Nang mahimasmasan ay pumasok muna ako sa bathroom para i-check kung okay lang yung makeup ko. Buti na lang at waterproof ito. Napatingin ako sa reflection ko sa salamin. My eyes looks tired. Nagdesisyon ako magtungo na ulit doon at sinadyang hindi isuot ang maskara. Sinalubong ko si Chad na sarap ang pagkain. Hala, ako nga umiiyak. Siya naman nag-e-enjoy sa pagkain. Pangit niyang kabanding. Umupo na ako sa tabi niya at agad kong hinanap si Gio. Oo, si Gio nga ang lalaking walang suot na maskara. Ang lalaking iniyakan ko ng 5 taon at nangulila sa loob ng 5 taon. Nakaupo ito kasama mga elite families, maybe sharing their experiences and businesses. I smiled. At last, I finally saw him after 5 years. Natapos ang party na wala akong natanggap na kahit anong pagtawag o paglapit ni Gio sa akin. Sa totoo lang, naiinis na ako sa kanya. I don't know, maybe he's pretending or something. Pero talagang nakakainis siya. Naiinis ako umupo sa shotgun seat ng kotse ni Chad at nagpahatid sa bahay. Pasado 12:00 ng madaling araw, natapos ang party kaya medyo inaantok na rin ako. Thank you for tonight, Chad. Send my regards and apologies to your wife. I said, don't worry, hindi naman magagalit si Shan. She knows you better than me. He said and gave me an assuring smile. I rolled my eyes. Whatever. Thanks again. Sabi ko at saka na pumasok sa bahay. Mag-isa lang ako dahil nga sa wala ang mga anak ko at nag-sleep over kina Kenda. Actually, walking distance lang naman ang bahay niya rito since nasa isang private village kami. Manang, pakidalhan na po ako ng coffee sa taas. Ilagay niyo na lang po sa side table ko. Magsi-CR lang ako. Sabi ko. Opo ma'am. Sagot naman ni Manang sa akin. Naglakad na ako patungo sa banyo at nagbabad sa bathtub. Matapos mag-half bath, nagsuot na ako ng komportable kong damit at sinuklay-suklay ang buhok nung may makita akong note na nakadikit sa salamin ko. You're gorgeous. Basa ko sa note. Pinasadahan ko ng tingin ang buong paligid at napansin na kabukas naman ang bintana. Nangilabot ako dahil pangalawang araw niya na itong ginagawa. What if magpa-install ako ng CCTV camera dito sa may bintana? Napaka-creepy naman ang anonymous sa lalaking to. Isinarado ko ang bintana at saka na
Nagsaglit ng kape na nasa teapot, saka na ininom iyon. Alam ko ang sabi nila na mas matatagalan ka sa pagtulog kung iinom ka ng kape sa gabi. Pero hindi ko alam. Nakasanayan ko na rin kasing uminom pero paminsan-minsan lang naman. Matapos magkape, hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Kaya naman nagbasa na muna ako ng pocketbook. Yung story ni Raul at Sulay. Gusto ko kasi yung plot nun tsaka ang gandang basahin. Maya-maya naramdaman kong bumigat yung talukop ng mata ko hanggang sa makatulog ako. Why didn't you tell her kanina, Kaz? Maggie asked me. I sip my coffee and put the teacup in the saucer bago ko siya tiningnan. I need more time to think for a better plan to tell her the truth. And she cuts me off. Gosh, it's been 5 years na. Hindi ka ba naaawa sa asawa mo? Have you seen her always going where the yacht explode? She's crying for freaking sake, Gio. Have mercy on her naman. Una nito. Yes, I did survive after that incident. Nakatalon ako. Seconds bago sumabog yung yate. And Bria, siya mismo ang nagsabing tumalo na ako dahil may bomba sa yate. Bria, she's a good person. Naging sunod-sunuran lang siya sa mami niya. Her mommy and her brother so much. Kasi sa kanya ibinigay ang kumpanyang pinaghirapan ng mga magulang nila. Sabi nga rin ni Bria na may mahal siyang iba at umaakto lang siyang maging masama at maging flirty sa harap namin para masihan sa kanyang ina na walang ibang ginawa kung hindi ang pagsabihan ng mga hindi magagandang salita ang pamilya ni Aya. She never envy Aya. She loves her cousin. Matagal niya nang kilala si Aya, pero ayaw siyang palapitin ng ina niya dahil sa kinamumuhian niya ang pamilyang iyon. Nung araw na sumabog ang eroplano, akala niya talaga ay mapapasa kanya ng kumpanya na pinalago ni Papa. Pero agad iyong nawala sa kamay na nagdesisyon si Aya na siya ang mag-manage sa company ng daddy niya. Early that day before yung sayat, I saw her try to untie Dyla from the rope in his hands. Pero nahuli siya ng ina at sinampal, kaya siya nadapa sa lupa habang sapo ang pisngi. Sumunod lang naman ako sa yate para iligtas siya. She doesn't need to obey her mother all the time. May sariling buhay rin naman siya. At hindi nakadipin na palagi sa ina niya ang buhay niya. Pero nahuli ako. Dapat sabay kaming tatalon. Pero nagulat ako nang itulak niya ako, dahilan para mahulog ako. I feel sorry for her. She only wants is her mother's love and care na hindi naman ibinigay ng mami niya sa kanya. For 5 years, namuhay ako kasama ang pinsan ko. They saw sa dagat kung saan ako nagpalutang-lutang. They were in their trip that time. And what a coincidence nga talaga. I want to think for a better plan to tell her all of this nang hindi kami nag-aaway. Sabi ko, do whatever you want. Basta sa oras na magkita kami ng asawa mo, ako na mismo ang magsasabi sa kanya whether you like it or not. She said and rolled her eyes saka na umalis at nagtungo sa kwarto nito. I sighed. Maybe she's right. Tama na siguro ito. Alam kong siya yung nakatingin sa akin kanina. Pinigilan ko lang yung sarili kong hagkan ito at yakapin. Siguro nagdududa na yon. I forgot my mask. Pati si Maggie na siyang kapares ko kanina sa party. Napagkamalan pa kaming mag-asawa. For 5 years, nakita ko kung anong pinagbago niya. She gave birth to a healthy baby. And thank God. And my son Dyla, he's a grown-up kid now. Sa loob ng 5 taon na yon, wala ni isa sa mga araw na yon na iniwan ko sila. Nasa malayo lang ako habang tinatanong sila. Matagal ko nang gustong sabihin na buhay ako. Gusto ko silang yakapin ng mahigpit. Marami ako mga plano para sa amin. And it broke my heart every time na nakikita kong umiiyak si Aya. Palagi ko siyang sinusundan kapag nagtutungo siya sa lugar kung saan huli niya ako nakita. Alam kong hindi siya naniniwalang patay na ako dahil walang bangkay. And I'm happy kasi kumakapit pa rin siya roon. Sinasabi niya pa rin sa sarili niyang buhay pa ako at may pag-asa pa. Noong araw na sumabog ang yate at na makatalon, hindi ko alam kung ano na ang susunod na mangyayari. Ang alam ko ay hindi ko na maigalaw ang isa kong paa dahil sa pinutol na iyon. I'm now using an artificial leg. Naputol ang kaliwang paa ko at dahil doon, nagdesisyon akong huwag na muna magpakita habang nagpapagaling. I even practiced to use another voice na nagawa ko naman para hindi niya talaga ako makilala. I smiled when I remember her hugging my tuxedo.
Nasa malayo ako noon at nakatanaw sa kanya, habang siya naman ay nasa teres ng kwarto namin. Sa bahay, kung saan siya dinala noon na nakatakas naman siya agad. Nung una ko siyang makita nang ipakilala siya ni Dad sa akin, as my fiancé, parang tumalon yung puso ko sa saya. Matagal ko na siyang kilala, simula pa nung grade school kami. Palagi akong binubuli nung bata pa lamang. Kasi nga sa mataba ako at nakasalamin pa. I am a nobody that time. Hanggang sa isang araw may umaaway sa akin at kinuha ang pagkaing dala ko ng mga bullies doon. Tinangka kong kuhanin ulit nang itulak nila ako at ako masusuntukin nang bigla siyang humarang at sinampal ang lalaking kumuha sa pagkain ko. I can clearly hear what she said that time. Nangaagaw kayo ng pagkain na hindi sa inyo. Pinapakain ba kayo ng gusto ng mga nanay nyo? At ang yayabang nyo kung umasta. Sabi niya rito at nag-cross arms pa yan. Starting that day, nagustuhan ko na siya. Pero naputol yun ang ibinalita ng teacher niya na uuwi daw silang Amerika. That's when I decided to take a diet. Pinilit ko ang sariling mag-diet hanggang sa pumayat ako. At mas lalo akong natuwa nang malamang siya ang fiancé ko. Hindi niya na ako nakikilala dahil sa pumayat at hindi na ako nagsasalamin. Sa kasal namin iyon, I was 24 that time and she's 21. She's very pretty. I tried to act cold at tumalab naman na naging hobby ko na yon. Ang pagiging istrikto at palagi mainitin ang ulo kunwari. Umiling-iling ako. Time flies so fast kung noon crush ko lamang. Ngayon asawa ko na. I scanned her number on my new phone. Nakuha ko ito sa mga employee niya sa company na agad naman akong binigyan. I texted her, "Let's meet tomorrow. I wanna see you." I smiled at that thought. I've decided to tell her the truth. Tanggapin niya man o hindi. Pahirapan niya man ako, kakayanin ko. Makuha ko lang ulit siya. I waited for her reply. Wala itong naging reply kaya naman nagdesisyon akong ilagay yung phone sa bulsa at nagpatuloy sa pag-inom ng kape. Ako rin yung naglagay ng note sa kwarto namin. Inaakyat ko ang kwarto namin para lang ilagay ang mga sinusulat kong note. Inakyat ko ulit yon kanina bago pa siya makauwi para ilagay ang note sa side table. Ilang minuto na at di pa rin ako nakakatanggap ng reply. Tulog na siguro yon. Chinek ko ang cellphone ko. Nung isang araw na inakyat ko ang kwarto niya, I put a camera na kasing liit ng ball na binili ko kay Hype. Si Hype lang ang nakakaalam na buhay ako. Not even Prime or Uno. Napakamot ako sa batok at nagdesisyong matulog na rin. May dapat pa akong ayusin bukas.